Even you know that. Kasi nakikita mo, namamatay yung mga kilala mo. Sumasakit na rin yung ganito mo kapag 50 ka katulad ko. Hindi na katulad dati. Tumatawa si Brother Doming kasi hindi lamang dito yung masakit sa kanya. So, nakikita mo nagde-deteriorate eh. Di ba? Pero, merong pagkabuhay muli sa mga patay. Hindi yung best na may bibigay ng Panginoon, that's why praise the Lord, ay dito sa buhay na ito. No. The best is yet to come. Heaven is not like this one. It's better than this. At alam namin kantahin dati yun. Diba? Dahil totoo yun eh. The best is yet to come. At kapag nagsaya ka lang dito, tiniisip mo, ayaw kong sumunod kay Lord kasi mas masaya yung ito, mas masaya sa ganyan. Matatapos yun isang araw. And then, ano nang mangyayari? Kung totoo yung sinasabi ni God, may impyerno na walang hanggan. Parang piso, 1 trillion. Yun yung pinagpalit mo. Kaya nga good news yung sinasabi ni Jesus Christ. Diba? May pagkabuhay muli at naghihintay doon yung pinaka. So sinasabi ni Apostle Paul, makilala ko, maging katulad ko at makarating ako. Hanggat hindi nangyari yung process na yan sa atin, okay? Yan yung balik-balikan natin. Hindi pa ako nakakilala ng masigit. Hindi pa ako nakakarating sa dulo. Hindi pa ako na-resurrect. Hindi ako titigil. Hindi ako aatras. Hindi ako babalik. Kapag nakalimutan natin lahat ito, na mayroong best na dadating sa dulo, yun yung dahilan kung bakit sa palagay natin, mamimiss natin yung dati at babalik tayo sa dati. Hindi pa, sabi ni Apostle Paul sa verse 13, hindi sa natamo ko na ito, hindi dahil sa na-achieve ko na siya, di ba, yung lahat ng promise ng Panginoon sa akin, o ako ay naging ganap na, inangkin ako ni Kristo para sa isang layunin, at nagsusumikap ako upang aking maangkin ang layuning iyon. Tinatagalog ko palagi yung ating message, ating scriptures. Kasi yan, most requested. Hindi siya English. Okay? Namatay, sir. Namatay na naman. Okay, yun. So, nagsusumikap si Apostle Paul hanggat hindi mangyayari yung mga bagay na yun. Going forward siya. Pressing onward siya. Hindi siya babalik. 1 Corinthians 9 verse 24, ito pa yung sinasabi niya. Nalalaman ko, kung wala, nasa paligsahan sa pagtakbo ang lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nagkakamit ng gantimpala. Kung ganon, pagbutihin nating tumakbo upang tayo ang makakamit ng prize. Okay, para siyang marathon. May umpisa, at pwedeng hindi makatapos yung nag-umpisa, pero ano yung iniisip ng mga winners? Makatapos sila, ano man yung mangyari. At ganon yung ating journey sa Panginoon. Hindi yung pabalik-balik tayo doon. Balik na naman tayo dito sa umpisa, tapos balik na naman tayo sa dati. Hindi wag ganon. Okay? Make up your mind. Gusto mo bang makarating sa dulo? May mga dapat tayong mga frame of minds or mindsets, may mga disciplines tayo na dapat gawin. Kung hindi tayo mananalo sa dulo. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan, may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila yon upang magkamit sila ng putong na nasisira o crown na nasisira, ngunit tayo ay crown na hindi nasisira. Eternity. Eternal yung naghihintay sa atin. Yung mga prizes ng mga taong nasa Olympics, yun ay pandito lang. Pero yung prize ng taong sumusunod at nagpapatuloy kay Lord, eternal. 2 Timothy 4 verse 7, sabi ni Apostle Paul, sa dulo ng kanyang buhay, alam niyang mamamatay na siya dito. Siya ay nasa isang kulungan dito ng Roman, sa bahay actually. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. May giyera. Di ba? Giyera yung paglalakad ng Christian. Pero natapos ko na ang takbuhin ko, sabi niya, naingatan kong lubusan ang pananampalataya. Nakipagbata ko, I have fought. Natapos ko, I finished the race. Naingatan ko. Okay? Meron tayong dala-dala sa dulo. Wag lang yung dire-diretso ko lang. Hindi, wag mong kalilimutan, panghawakan yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. At sa dulo, yun yung mapapasa atin isang araw. Yung eternity, yung walang hanggang buhay, yung kaligtasan natin at makakasama natin siya. Pero, along the way ng pakikipagbaka natin, makipagbaka din tayo para sa iba. Katulad ng sinasabi ni James. Actually, may kinalaman ito kay Elijah, yung verse na yan. Okay? Kasi kinikwento si Elijah dyan bago yung mga verses na yan. Sabi dito, bilang pagtatapos, mga kapatid, kung ang isa sa inyo ay lumihis sa katotohanan, maring siya ay mapanumbalik, nandun ulit yung term natin,
ng isa sa inyo. Dapat malaman na nagpanumbalik sa makasalanan mula sa pagkakaligaw na maliligtas niya ang isang kaluluwa mula sa kamatayan, siya ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Nakukover yung maraming kasalanan to the point na hindi na titingnan ng Panginoon yung kasalanan na yun. Kasi sila ay maliligtas sa terms ng Panginoon ng Savior. Pero, sino yung gagawa nito para makilala nila yung Savior na tagapagligtas? Yung taong iniligtas na ng Panginoon. Okay? Tutulungan mo yung hindi pa. O kaya naman yung kapatid mo na gustong bumalik, tutulungan mo para maibalik mo sa kaligtasan. Alamin mo ito, sabi niya, malaman mo ito na ang sino mang nagpapanumbalik sa pagkaligaw, nagliligtas ng isang kaluluwa. Hindi ito physical, ito ay eternal, ito ay spiritual na pagliligtas. Yun yung ginagawa natin. Nagsasalita ka lang, katulad ng ginagawa ko. Pinapaalalahanan mo sila, tinuturuan mo sila, winawarningan mo sila. Pero pag naniwala sila, pwede silang maligtas. Isang uri ng buhay na hindi may bibigay ng kanilang pinag-aralan, ng kanilang kayamanan, ng kanilang estado sa buhay, kasi yun yung binili ni Jesus Christ sa krus. At siya lang yung pwedeng magbigay nun sa atin. Okay? So, yan po yan. So, kinakailangan nating manumbalik sa Panginoon. Ngayon ganito kung saan na tayo napunta, di ba? Gusto ko lang i-expound lahat yung ibig sabihin yan. Sa mga taong hindi ligtas, sa mga taong ligtas, pwede pa rin tayong maligaw. Pwede pa rin tayong maging manlamig. Alam mo yun, hindi na magana katulad dati. Pwede tayong bumalik. Yan yung message, by the way, ng pagkabuhay muli. Dahil nabuhay siya ulit, pwede niyang gawing may buhay kahit yung patay. Kahit ikaw o yung mga taong nasa labas. Kahit yung iyong paggawa, kahit yung iyong pag-perform ng duties mo sa Panginoon at responsibilities. Kapag iniiwanan mo, kapag hindi mo ginagawa katulad ng dati, pwede niyang ibalik yun. Kahit yung mga disciplines na dati, masayang-masaya at magana natin ginagawa, tapos for all the wrong reasons ay nag-stop na natin gawin. Pwedeng ibalik yun ng Panginoon sa atin. Pumayag ka lang. Dahil namatay na si Jesus Christ sa krus at nabuhay na siya at more than enough yung ginawa niya para tulungan ka upang makabalik ka ulit sa dati. Sa plano ng Panginoon ng pagliligtas hanggang sa walang hanggan. Binabalik ko kayo kay Sandy at saka si Sinia. Thank you. Meron po tayong meron po tayong